Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman, so Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit, na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Pangga. Paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento, buhay, at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na ang kwento ng inspirasyon hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Believable Stories. Simula at pangarap. Lumaki siya sa Lipa City at ay pinanganak malapit sa Riles na sa mataas na lupa, mga bangga. Isang batang Riles na dumaan sa palipat-lipat na tirahan bago tuluyang magkaroon ng sariling bahay. Sa kabila ng kakulangan, naging matibay ang kanyang pagkabata. Malapit sa Diyos, aktibo sa simbahan, at hinubog ng komunidad sa Gawad Kalinga. Pagsubok at pagbangon. Sa kolehiyo, hinarap ang matinding hirap. Kulang sa gastusin, may sakit ang ama, at naging working student habang isinuko ang unang pangarap. Ang pinakamabigat na hamon ay naging yung 50-50 na ang kanyang bunso at ma-ICU. Sa gitna ng takot at kakulangan, kumapit siya sa pananampalataya at piniling lumaban para sa kanyang mga anak. Gabay at pundasyon. Mga panggang ngayon, isa na siyang freelance virtual assistant at founder ng R-Create Virtual Assistance Services na 3 taon nang tumutulong sa iba. Higit sa sariling tagumpay, ipinagmamalaki niya ang kakayahang magbigay pabalik sa komunidad at pagiging isang inang patuloy na lumalaban upang mag-iwan ng legasiyang puno ng integridad, pagmamahal at pagsuko. Sandigang banal na salita. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Mga pangga,
Mula Riles hanggang Pag-asa, isang inang kumapit sa pananampalataya. Makakasama natin ngayon si Regine Candido. Hi, Miss Regine. Kamusta ka, Regine? Hello everyone! Hello po DJ, and I'm so thankful na na-invite niyo po ako dito. Oo nga eh. Lapit kayo ng konti. Ayan, Okay. kamusta? Kamusta po ang biyahe? At mukhang malayo pang pinanggalingan po nito. Saan po kayo nanggaling? From Lipa, Batangas. Lipa, po. Batangas. Opo. Ganyan kalayo ang kanyang biniyahe. Naku, maraming salamat sa iyong time. Paano ba kita tawagin? Regine, ano ba tawag sa iyo ng mga kaibigan mo? Pwede pong Reg. Reg. Opo, Reg. Parang Regine Velasquez ang datingan, no? Opo. Kamusta naman? Kamusta ang pagbiyahe papunta dito? Una po challenging kasi kanilang namin na-realize na coding kami. Ay, okay. So dapat Oh. pag babiyahe kami dito tapos yun nga na-realize na coding kami kaya nag-bus na lang kami. Mhm. And hindi pa kami familiar sa place. Then 2 hours. Lumagpas pa kami. Actually, nakarating na Nako. kami ng bumalik lang kami using Grab. Kasalanan to ni Mako eh. Okay. Tapos, okay. Pero ano naman, masaya kasi, is this your first time na ma-interview dito sa isang radio station? Apo, dito po sa radio Mm-mm. station. Sige. Kwento mo naman kami. Alam mo naman yung mga pangga natin, no? Dahil nga, pag sinabi mong Batang Riles, hindi biro ang pinasok, no? O, kumbaga, hindi biro ang buhay nito. So, ano ba ang buhay niyo noon? Nung bata ka pa? Yung po, pinanganak po ako sa mataas na lupa. Sa Riles, Mhm. talagang nandun din po yung other families ko from lola, mga tito-tita ko. Then, nandun, ang bahay po namin ay parang 2 depa lang na nasa baba po, nasa baba ng isang buong bahay na hinati-hati lang. Tapos, nandun po yung mama ko, tapos yung papa ko, kami lang. Then, as in, nandito lang yung aming lutuan, nandito lang din yung salas namin, isang space lang para sa family Ilan ko. kayo na sa bahay? 3 lang nung nandun kami sa Riles, dun sa aming pinakabahay sa baba. Pero, yung buong bahay nandun lahat. Yung mga lola ko, sama-sama mga na. tita-tita ko, opo, sama-sama. So paano yung pag may dumadaang trend, di ba parang hinapapanood natin Home Along the Riles, di ba pag ano, Opo, pero nararamdaman niyo yung yan eh. amin po kasing Riles, matagal na siyang walang Ah, trend. so wala ng Opo, trend, Wala na okay. po siya. Nung ako na po yung pinanganak doon, wala na po. Hindi mo na na-experience. Malamang yung parents mo, yung mga lola't lola mo na ano yung experience yan. So, paano mo masasabi na mahirap ang buhay ng mga Batang Riles? Ano ba yung mga pagsubok na dumaan sa inyong pamilya? Unang-una po kasi ang aking magulang ay naging mag-asawa sa batang edad din. Oh, So, sa ilang 17 at saka 16 po sila. So, during that time, papa ko lang yung nagwo-work and then nagme-mekaniko po siya. Ang mama ko wala pang work that time. Pero ang nakikita ko po during that time, hindi ko sobrang naranasan yung to the point na hirap kasi nakita ko po yung sipag ng magulang ko. Dahil masipag po yung tatay ko, tapos yung mama ko patuloy na nag-aaral kahit nandun na Sa bahay. ako hanggang sa naging teacher na po siya. At ang nakita ko po doon na mahirap pa rin kasi hindi naman po ganun kalakihan yung sahod. And then, tumutulong din po ang mga magulang ko sa mga magulang nila. Kahit nag-iisa pa lang ako noon, ramdam ko din na minsan na left out ako. Thankful lang din po ako na merong mga nagbigay ng opportunity sa akin. Nakapag-aral po ako dun sa private school na malapit sa amin. Na scholar po ako. Opo. Ano to, paano ba magpalaki ang magulang mo? Religyosa ba sila? Opo, sobrang lumaki po ako sa family na sa totoo po iba-iba ang religion. Kasi po ang aking pong mom at saka ang kanyang mama ay born again Christian. Tapos ang papa ko noon po ay driver ng Archbishop of Lipa. So Catholic. And then paaral po ako ng mga madre. So during that time, uma-attend ako sa church ng mom ko and then minsan uma-attend ako sa church Salitan? Yes po, Okay. parang Hindi ka ba nalito? salitan. Hindi naman po kasi lahat naman po yun. Nung bata po kasi sobrang
nakikinig lang ako palagi. Good listener naman po ako. And nare-realize ko naman most of the lessons isa naman. Kaya wala akong naging doubt ng kung alin ba dito. Basta gusto ko lang din sumunod sa mama ko at saka sa papa ko. At syempre, makilala ang At Panginoon. makilala po si Lord. So, ang tawag nito, na-enjoy mo naman yung pagkabata mo? Opo. So, super na-enjoy ko. Kasi, nung I still remember nung nag-aaral po ako in preschool at the early age of 6 years old. Kada galing ko po sa school, uuwi ako. Pupunta ako sa tuklungan or yung parang mini chapel dun sa amin. Sa lugar niya. Tatawagin ko lahat ng kalaro ko. Sabi ko, punta kayo dito. Tapos bibigyan ko sila ng mga papel. Tuturuan ko silang magsulat. Ganun pa, doon po nag-start edad yung na- memory ko. 6 years old. Talaga? Opo. Kaya pag uwi ko sa amin, ubos na yung papel ko. Napagalitan na ako ng mama ko. Pero yung yung purpose mo sa mga kaibigan mo ay, di ba? Sa mga friends ko, sa halip na yayain ko lang silang Paglaro ng patintero, Opo. ganyan, tumbang preso, doon mo nakagad. Opo, kasi Maaga yung iba namulat. kong mga kaklas, mga Kaibigan. friends, hindi pa sila napasok. Kahit mga ka-age ko sila, parang not all of them have the privilege na pumasok agad sa school at during that time. So, ang ginagawa ko talaga, every day po yun, kada uwi ko, magsusulat kami ng mga kalaro ko. Raj, may tanong ako, bakit mo ginagawa yan? During that time, dahil bata pa po yung isip ko, basta gusto ko lang po nakasama sila and at the same time, masaya po ako sa ginagawa ko. Masaya ako na sama-sama kaming nagsusulat, na hindi lang ako. And napapaisip ako noon na bakit ako lang yung pumapasok, bakit hindi sila nakakapasok. And then ngayon ko lang po nare-realize na, kaya pala, kasi hindi lahat nagkakaroon ng privilege na makapag-aral. Tama. Yun po yung nare-realize ko ngayon. Pero dati po, more on, gusto ko lang silang turuan. Gusto ko din na ma-experience nila yung na-experience ko na nag-aaral, nagsusulat. Doon po nag-start yung parang pinaka-core memory ko nung bata po ako. Ano pangarap mo sa buhay nung bata ka? And nung bata pa po ako, medyo magulo eh. Kasi siguro very different ako from other kids. Kasi I grew up not knowing what I really want. Kasi during that time, parang sa sobrang masunurin ko, pag narinig ko yung iba, sabi, teacher, yung mama mo, mag-teacher ka. Sasabihin naman ng papa ko, yung tita mo nakapag-abroad, malaking kita, mag-nurse ka. Kasi nursing. And then, nagkakaroon ng career orientation sa school. Yun ang po another memory ko, core memory ko as a kid. And dahil nga po super busy yung parents ko, walang mag-a-attend sa akin, walang magpo-provide ng uniform or costume. What I did is yung white na uniform ko, tinanggal ko lang yung ribbon ko, nagtupi ako ng papel, ginawa kong nurse yung sarili ko. Nag-DIY ka? Nag-DIY ako. Yung Okay. mga kasama ko, naka-costume silang doktor. And during that time, hindi ko naisip na gusto ko yun. Parang naisip ko na gusto ko lang mag-provide ng something to represent myself during that time po. Na walang impluwensya ng parents mo? Nang na walang influensya. sarili mo lang talaga? Opo. And then, na-realize ko na ang natutunan ko po pala nung pagkabata ko is not to know what I want, but to be more, become independent and be resourceful. Bakit? Bakit gusto mo na mag-independent? Kasi po lumalaki nga po ako ng sobrang busy yung mama at papa ko. Ang papa ko po, kasi nga driver siya. From laging wala. morning hanggang madaling araw, umuwi siya, halos na hindi na kami nagkikita. Matutulog ka, wala siya, gigising ka, ako, nakalis na wala siya. din. Opo. Tapos yung mama ko naman, teacher, nagtuturo siya ng ibang kids. Pero ako nasa mga lola ko kasi malayo yung school na pinagtuturuan niya. Never ka ba nagtampo sa magulang mo na parang nawala yung attention sa'yo? At that time po, ay sobrang feeling ko lang mahal ako ng mga lolo't lola ko. Hindi po ako nag-question, pero may time pa rin na hinahanap ko sila, especially pag recognition. Doon din yung time Ang uma-attend yung lola't lola mo? lolo't lola ko lang po. Minsan wala pa. Kasi yung lolo't lola ko nagtitinda sila. So, nagre-recognition po ako minsan ng ako lang mag-isa. And then, naisip ko po that time na bakit lagi ako mag-isa? Kaya po parang feeling ko lagi kong kailangan patunayan yung sarili ko. Kasi if parang honor roll ako, required na pumunta yung parents ko kasi pipirma sila. So, doon nag-start na super
gusto ko lagi akong part ng honor roll. Sobrang Kasi pag gusto mo maging proud sila sa'yo. gusto ko lagi silang proud sa akin. Eh, paano yan? Siyempre, di ba, pag may recognition, nakikita mo yung mga classmates mo, kasama yung pamilya. Ano pakiramdam? Nagsabi ka ba sa lola mo? Nagsasabi din po ako na pinapaalam ko naman po ahead of time. Pinapaliwanag naman ng lola at lola mo Pinapaliwanag sa'yo. naman po na. Kasi usually kasabay din ng recognition ng mga estudyante ng mama ko. And then yung papa ko hindi naman pwedeng bastang umabsent. Hindi isang Kasi, beses, hindi nila nagawa yun. meron naman pong time nung grade 6, nung graduation ko Ito ng na. grade 6. Bumabawi naman. Opo, bumawi naman po kasi kasama na nila ako nung growing up nung elementary days. Nung grade 6 yung nag-graduate po ako as salutatorian. So, Wow. at the same time parang medyo sad ako kasi feeling ko na Bakit? disappoint ko sila. Kasi Dahil? I'm aiming to be valedictorian. Tapos sabi ko parang kulang pa ata yung effort ko, yung ganon. Pero may nakuha ka ng ano no? Mhm. So kumbaga may goal ka na ito yung dapat na Opo. ma-meet mo. And sigurong pangalawang naisip ko po doon kasi nakita ko yung pinaghanda yung mga kaklase ko kahit hindi sila honor. Tapos ako po, we celebrated naman po that day, pero not as grand as what they have. And then, sabi ko, siguro, babawi ako sa high school. Baka sa high school, ipaghahanda na ako pag naging valedictorian ako. And then, I did po. Hanggang... Pero yung time na hindi ka napaganda, no? Ano nasa isipan mo nun? Ano Anong po, ang naramdaman mo? isa lang po, parang feeling ko, kulang pa siguro yung naging effort Yung ba yung ko. naging basihan mo? Yun po. Yun yung, kailangan ko pa sigurong mas galingan para sa sunod na graduation ko, mapapaghanda na nila ako for, sa sunod kong graduation, ganun po. So bumawi ka na. Nung Opo. dumating ng ng high school ka Nung na. high school po talagang super competitive ko na, and nakagraduate naman po ako as valedictorian. And Wow. nakita ko po talaga na yung effort lahat ng mga lolo. Tsaka lola yung ko. ngiti ng mga magulang mo at lola Opo, mo, iba parang eh. feeling ko sobrang fulfilled na ako that Oo, time. oo. Mhm. So yung parents mo naman, yung mami mo, yung father mo tsaka yung mother mo, nakita mo kung gaano sila. Opo, sobrang saya. Kasi yung mama ko, naging basehan ko po siya ng standard. Alam mo, sana lahat ganyan ng mga kabataan, no? Yung mga nanonood sa atin, mga Gen Z, no? Ikaw may award ka na, kumbaga meron ka na nakuha, pero mas gusto mo pa yung mas higit. Opo. Eh yung mga iba, makuha lang ganito, kasama sa top 10, masaya na eh. Pero ikaw may goal, no? Sana ang mga Goal. Gen Z ganyan, no? So nung dito, nakapag-isip ka na kung anong kurso naman ang kukunin mo sa kolehiyo. Sa course naman po, meron po talaga akong ina-eye during that time. Yung gusto ko po talaga mag-engineering. Kasi yun yung first course na feeling ko ito yung siguro mag-aangat sa amin sa buhay. Sabi ko baka pag nag-engineer ako, mas umangat yung life namin. Yung second option ka ba, bukod Opo. pa doon sa engineering? Ang option ko po nun is maging teacher. Kasi ang unang, dahil may second, kaya po ako may second option kasi first is financially. Alam po na yung engineering hindi siya Medyo, ganun may kadali. ano yan, Opo. sa tuition pa lang. Opo, tuition pa lang, gamit pa lang. Pero I still took that courage. Nag-exam ako, nag-entrance exam ako. And then, nakakuha naman po ako ng mga scholarships. Pero I still chose yung public university po sa amin. And na-realize ko, kahit pala free yung tuition and scholar ka with the tuition, ang dami pa rin gastos yung miscellaneous. Yes. And ang pinaka-inayakan ko po nun, hindi ako makabili ng calculator. Eh, yun po yung pinaka-unang requirements. Hindi ka humingi ng tulong sa parents mo? Humingi naman po ako ng help. Pero, ang sa akin po kasi, gusto ko, parang nagagawa ko yung bagay na ako lang. Yun na yung nasa mindset mo. Opo. Gusto ko, ako yung, kaya ko nang mag-provide at parang at the same time, it's my way to help them kung kaya ko na yung sarili ko. So, nung college ka, nasa kolehiyo ka, meron ka ng mga sideline na trabaho? Opo. Anong pinasok mo? Nagtrabaho po ako sa McDonald's under special program for students. So, habang napasok po ako,
nagwo-work po ako sa gabi sa McDonald's. And then, ang ginagawa ko pa nga nun, nag-OT po ako ng like 1 hour to 2 hours para may free meal ulit. Oo. Para pag nakakain ako, ready na ako pumasok. Paano mo napagsasabi? Kasi ang hirap nun, di ba? Mhm. Mag-aaral ka, tapos may goal ka pa, gusto mo, nasa Opo. top ka, tapos yung ano mo, yung trabaho mo, paano mo napagsasabay? Ang feeling ko po yung eagerness ko din talaga na maabot yung goal ko. Ang ginagawa ko po bago ako pumasok from work, bago ako pumasok, babasa ako sa jeep. Sa jeep ako gumagawa ng reviewer Talaga? hanggang sa makapasok ako. Tapos pag uwi, magpe-prepare lang, tutulog saglit, tapos papasok na ulit sa trabaho kinabukasan. Sino inspirasyon mo? Ang magulang ko po at saka yung lolo't lola ko. Yung para that time po, nakikita ko yung lola ko para lang magbigay sa akin ng baon, magkakahit ng niyog. Mga Talaga? ganun. Opo. Nagtitinda po sila ng gulay. Paano yung nagkasakit pa yung ama mo? Nung ano naman po, not very severe naman, pero yung time na yon mas mahirap po kasi nadagdagan pa po kami. So, naging 4 na kami, tapos mama ko na lang din yung nagsa-sideline pa rin naman po yung papa ko. Tapos, as a teacher, napundar yung bahay namin sa loan. So, yung mga loan na yun, binabayaran para sa pa din. utang, babayaran yun. Opo. Ilan na kayo magkakapatid nun? 4 na po. 4 na. Tapos, ang sunod sa akin, maliliit pa. Kasi ang age gap namin, 10 years nung sunod sa Ang akin. layo ng ano. Mhm. Tsaka, kumbaga, parang ang hirap mag-adjust yan dahil nga may mga bata pa. Yung Opo. gastusin. Lahat. Tapos magkasunod pa yung sunod namin. Paano nakasurvive? sunod na Paano last. nakasurvive? Ano yung mga ginawang diskarte? Nagsa-sideline naman po yung papa ko, and Mm. then yung mom ko diretso pa rin naman po, at back to back din po yung mga loans para lang ma-survive lahat ng bayarin, at natulong din naman po yung lolo't lola ko sa akin nung nag-aaral ako. Napagkakasya naman. Opo, pero dumating pa rin po sa turning point na hindi na talaga po kinaya. Ano nangyari? Opo, kaya from engineering nag-shift po ako sa edu kasi wala po talagang Financial problem na. Opo, Naging wala ano po na. talagang tuition yung education Kaya for doon ka sa amin. nag-shift? Opo, nag-shift po ako Mm. doon. And then, nung nag-shift po ako, nawalan po ako ng ganang mag-aral kasi feeling ko hindi yun yung choice ko, hindi yun yung mahirap, goal. mahirap kasi na, Opo. na yung gusto mo hindi mo natupad eh. Kumbaga, anong Sobrang bigat po sa akin. Hindi na ako pumapasok. At nare-realize ko na lahat, hindi ko alam kung lahat, pero may mga times pala talaga na dadaan ka sa stress and depression. Though, that time talagang sumuko na ako, hindi na ako pumapasok. Gala lang ako ng gala hanggang sa dumating na yung unang dagok ng life ko. Pero I'm blessing naman po na I have my first daughter. So, my daughter at the very young age na 17. ikaw? Opo. So, ito yung nagkaroon ng 50-50. Anong nangyari? Hindi pa po. Iba Yun pa po yun? yung eldest ko eh. Yung nagkaanak po ako ng at the age of 17. And then, sabi ko that time, hindi ko nga kayang buhayin yung sarili ko. Tapos may anak pa ako ngayon. Pero, na-realize ko na, ito pala ang another reason. Kaya kailangan mas magsikap ako. Opo. Kasi ayokong maranasan niya yung mga Pinagdaanan naranasan mo. ko. Opo. So, nandun na yung kahit kakaanak ko pa lang ng 2 months. Pero 17 pa lang ako po nun eh. Nag-online selling na ako. Lahat ng diskarte, Lahat ginawa po ng mo na. diskarte. Sapat ba? Hindi pa din po eh. Pero nung nag-18 po ako, doon ko po nalaman yung BPO. So, mismong birthday ko po, 18th birthday ko, nag-apply po ako sa BPO Nagtrabaho sa ka amin. na. Opo. Kahit 17 pa lang ako doon kasi kinabukasan pa ako mag-18 eh. So, nakalagay na agad sa resume ko, 18 na ako. Grabe. Tapos nag-apply po ako, and thankfully, Nakapasok ka naman. nakapasok ako during that time. Sabi ko, best birthday gift, and ito yung magiging first step ko. Kasi medyo malaki na kinikita mo Opo. dyan. Nakakapag-ipon ka naman. Opo. Kumbaga dito, may baby ka na eh. Dito ka na matututong paano mag-budget. Opo. And ang ginagawa ko nga nun
magdadala ako ng paninda sa production. Tapos sasabihin ko sa mga katrabaho ko, "Huy, sa akin na lang kayo bumili ng lunch nyo. Dadalhin ko na lang kahit sa sahod ang bayad." So, Para may extra, may kumbaga extra, sayang din eh. extra income po ako kahit sasabihin ko sa kanila, ito yung lipstick, bayaran mo na lang sa sahod. Kumbaga lahat ng po. pinasok mo na. Opo. Pero eto, tanong ko lang, paano napasok ito, yung bunso mo naman, Opo. na paano siya, ba't siya naging Na 50-50? 50-50 po Oh. siya. Nung pinanganak ko po kasi siya is 7 months lang siya. So, Aha. underdeveloped yung lungs niya. Pero, paglabas po namin ng ospital, mga 2 months pa lang, wala po siyang kahit wala siyang ubo, wala siyang kahit Walang symptoms? sipon, Oo. walang symptoms. Oo. Bigla lang po siyang nag-seizure. Okay. Tapos, pumunta po kami sa lahat ng hospital sa amin. Tinanggihan na po kami kasi they don't cater, preemie babies. Oo, masyadong bata pa, 7 months. Opo. No? 7 months pa lang po siya nun. Nung pinanganak. Mm-mm. Tapos nung na-hospital po siya, 3 months pa Oo. lang. Tapos nag-seizure na po siya. Then, yung pinakahuling hospital na pinuntahan po namin, tinanggap na kami. Tinubuhan na po siya. Kasi nag-flatline na po talaga Grabe. siya. So, Opo. dito, Reg mo, napalapit lalo o kumapit sa pananampalataya ng ating Opo. Panginoon. Mm. Ano yung sinabi mo? Ang sabi ko lang po nun, Lord, binigay niyo po sa akin yung anak ko ng unexpected time. Huwag niyo naman po siyang bawiin ng unexpected din. Kasi marami pa po kaming plans ahead. At saka sila po yung lakas ng loob ko. Oo. Sabi ko po, pag nawala pa po yung bunso ko, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kasi sila lang po yung inspirasyon ko. And then, tumagal pa po kami sa hospital nun, mga almost 1 month. Kasi ang naging struggle naman po namin financially ulit. Paano ka nakasurvive? Lalo na kapos kayo sa... Opo. 50,000 per day po yung nagiging bill namin doon. Kasi 4 po yung doctors niya. Mhm. Every day po naglalakad po ako papunta sa mga barangay kasi magsusulisit ako. And then uuwi po ako sa amin, magtatakal po ako ng sabon. Ibebenta ko, imi-meet up ko sila sa labas po ng ospital para po magkaroon kami ng kita sa araw na yun. Teka, tanong ko lang, yung tatay, anong ginawa niya? Wala pa din po kasi siyang work that time kasi pareho po pa kaming young, and so sa parents lang din po Umaasa. So, kaya sobrang hirap parang halos solo lang din po namin, though ang parents ko po nandyan as a support, hindi pa rin po makakapagbigay ng ganong amount kasi everyday Ang po laki Opo. So, Hindi ko din po alam paano ko talagang na-survive. yung hiniling mo sa Panginoon na sana makaraos kayo, Opo. naramdaman mo? Opo, talagang nakita ko yung blessings niya during that time na kahit hirap na hirap ako, may mga taong kusang lumalapit sa amin. Na kahit po breast milk nun pinanghihingi ko na kasi po bawal po yung formula sa hospital. Mm-mm. Then, merong pong lumapit sa amin. May dala po ng isang chiller, halos malaking lalagyan na puro breast milk kasi bagong anak din po siya. Binigay And sa'yo. binigay po, sobrang dami po nun. Kaya na-sustain po lahat ng needs ng baby ko that time. Iba, no? Iba yung pakiramdam na pag sinuko mo na yung sarili mo sa Panginoon, no? Opo. Hindi mo in-expect na ganito pala, o hindi mo expected na maraming tao palang tutulong sa'yo. Na magpapadala po siya ng mga tao na hindi mo expected na dadating. Kasi po that time parang sabi na ng doktor, pinapapili na po kami. Kung Grabe. tatanggalin na po ba yung tubo. Kasi hindi na nga po kami makabayad. And sabi nila, nabubuhay na lang daw po as Sa a machine. machine. Oo. Opo. Sabi ko, hindi po Lord, hindi po Doc, nakikita ko po na Gagaling. humihinga yung anak ko. Kaya hindi po natin aalisin. Hayaan niyo po akong gumawa ng paraan. So, miracle baby, no? Opo. Kahit po yung doctor niya nung nagbumalik kami, kahit sila sinasabi na biyaya daw po talaga na nag-survive yung baby ko. Kasi, kumbaga, isinuko mo na yung loob sa Panginoon. Iba-iba yung pakiramdam, no? Tsaka, eto ngayon, sa dami ng mga
problema na naranasan mo simula nung bata ka hanggang sa Opo. paglaki mo, ano yung natutunan mo? Natutunan ko po na humanap ka lang ng isang bagay na gagawin mong inspirasyon at huwag kang susuko. Mm. Kasi once na sumuko ka, doon na matatapos lahat eh. Pero hanggat hindi ka sumusuko, kahit pa ilang beses kang madapa, makakatayo ka. Tama. Yun po yung aking natutunan. At saka syempre, ang pananalig sa Diyos din Opo. na hindi mawawala. At ngayon, no, mga pangga, isa ka ng may-ari na ng Art-Create Virtual Assistant Services. Ano Opo. to? Paano to nabuo? At paano lumakas yung loob mo na magkaroon ng sariling gantong business na? Dahil nga po matagal akong nag-work sa BPO, Mm. and then doon sa mga pinagdaanan ko. at Ilang yung years ka mga sa BPO, babies ko, sorry? Mga 4 years po ako nag-BPO. Sa Before 4 na taon, no? nag-transition. Opo. Kumbaga parang ang bilis mo mag-desisyon pa rin. Kumbaga, Opo. anong nasa isip mo? Etong kunin mo, mag-business ka. Mga anak ko po, ang una kong Yun pa rin. naisip. Kasi gusto ko pong makita sila growing up. Mm. Kasi nung ako po ang bata, hindi laging present yung parents ko. Mm. Kaya I want to be present sa Wow. paglaki ng mga anak ko. Tapos naghanap lang po ako, nag-research ako, ano bang pwedeng pagkakitaan na kahit nasa bahay ka lang. Then I found this community na at first nagbabasa lang ako, tapos nagtiyaga po akong sumali sa mga free skills training nila Mm. na kahit po gabi nagpapadede po ako, tapos nagte-training po. Andun, Opo. kumbaga multitasking ka. Opo. Mm. Nagte-training ako hanggang sa nilakasan ko lang loob ko. Siguro after 100 tries na application, I got my very first client as a VA. Basta hindi ka susuko, no? Tuloy na. Opo. Nagwo-work ako, yung anak kong isa umiiyak na hingin dede, tapos nagpapa-breastfeed din ako. Grabe na. Opo. Hands-on ka talaga. At nakita mo naman yung ngayon. Marami ka nang hawak na mga tao. Opo, ngayon po ay more on outsourcing and direct clients kami. So, ang process is hiring to onboarding. So, marami na din naman po akong natulungan na kasi ang pinaka-goal ko po nung una is hindi po talaga magtayo ng agency. Parang gusto ko lang din pong makatulong sa iba na magkaroon ng same opportunity na katulad na meron ako. Yes. And then, pinalakas lang po ng loob ko din ng isang naging friend ko, si Mami MK, na magtayo ka ng agency kasi mas makakatulong ka sa iba. And that's where it started. Congratulations ka agad in advance. At Thank tuloy mo lang. Ito, anong mensahe mo sa parents mo ngayon? Nakita mo naman at siguro alam na nila yung mga paghihirap, sakripisyo na inilaan mo, no? Na Opo. buong buhay mo binigay mo sa trabaho. Anong mensahe mo sa nanay mo? Sa mama ko po, thank you so much kasi ikaw yung naging inspiration ko at naging parang pinakapamantayan ko sa lahat ng goal ko. Kasi gusto kong maging proud kayo pareho sa akin, and at the same time makita nyo yung pinalaki nyo ako na maayos. Yung may takot sa Diyos at mapagmahal na anak, mapagmahal na kapatid. Kasi lagi ko pong iniisip yung family ko. Yun po. Gusto ko na maging inspirasyon din po ako sa mga kapatid ko. Kaya po, ginagalingan ko po talaga para alam nila na ay yung ate ko, siya yung nag-support sa amin, kailangan kami ay maging successful. Pero hindi naman po para sa amin, kundi para sa kanila din. Tama. Sa father mo, anong mensahe mo? Sa papa ko po na always supportive po sa akin, na sa lahat po ng venture na akin pong tinahak, though nandyan lang po siya palagi para sa amin at para sa aking mga anak. Nasa kanya po ngayon yung mga anak ko. Siya po nag-aalaga. Baka nanonood sila, Opo. mamaya shoutout mo mamaya. Ay, no. Anyways, maraming salamat Reg sa iyong time. At siya po mga pangga ay galing pa pong Batangas, no? At syempre, iba yung pakiramdam, no, na makapag-share ka ng iyong storya na talagang napabilib ang mga pangga natin. Dahil dyan, Reg, meron kaming bibigay sa'yo. Para sa ito, medyo mahaba to. Ayan, thank you po. Ito para sa ito, Reg.
Sa mga panggabo natin, Regine Candido, paghangat pagkilala para sa pagbabahagi ng iyong kwento at sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkakaloob sa iyo ngayong pong January 15, 2026, ganap na alas 4 ng hapon dito mismo sa 3rd floor East Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat para po sa ito, Reg. Thank you po. At hindi lang yan, meron pa. Hatid sa atin ng MX3 para sa ito. Thank Ayan, you so baka may much gusto po. kang pasalamatan, Reg. Yung Opo. mga pangga natin. Pati mo na yung mga pa-shoutout sa'yo. Mukhang kanina pa. Opo. Nandiyan sa Facebook Live natin. Ay, ngayon ko lang po nakita. Hello po sa lahat ng mga friends ko. Kina Mami Apple, kina Kim, and sa lahat po, sina Abby, and sa mga agents ko. And gusto ko lang din po pasalamatan yung mga clients ko na pinayagan ako. Sige, mag-gift. batiin mo na rin. Opo. Hi to my clients, and I'm already here. Thank you for granting me a leave today. A leave. And Intindihan then, naman nila yan. I'm thankful din po sa aking partner, talagang very supportive na lahat din po ng ventures ko, kasama ko Ay, siya hanggang pati mo ngayon. yung name niya ni ano mo. Ay, wala po. Yan, si Arias. Mukhang umiyak yata siya. Opo, baka po Nasa labas umiiyak mo. na po siya. Sige. Opo. And sa parents ko, sa mga tita-tita ko, sa lola ko, sa lolo ko. And thank you so much. And hindi ko po in-expect na makakarating ako dito para i-share yung life story Tama. ko. Ang aking lamang pong hangarin ay maging inspiration din po ako Tama. na hindi lang po kayo nag-iisa sa pinagdadaanan nyo. Kakayanin po natin to kahit ano pa man. Correct. Ako, maraming salamat, Reg. At wala na, baka may gusto kang i-promote yung Ako. ano mo, yung mga gusto mag-apply, yung VA, ha? Oh, Ang daming gusto mag-apply ng VA. Ang ibig sabihin ng VA ay, virtual assistant. ayan na. Opo. Para hindi kayo may So, scam. Ano po, pwede po kayo mag-reach out sa aming page, our Create Virtual Assistant Services. And if you have questions, concerns, very open po kami na tulungan kayo na makapag-umpisa sa inyong VA journey. And also, we have a startup po. We are venturing into events. So, meron po kaming our Create photo booth, food carts, and events coordination. If kailangan nyo po, just let me know. Bigyan ko po kayong discount. Yan. Sige, sige. Maraming salamat, Reg, at ingat po sa biyahe at kasama yung partner, ha? Ang name niya ay si Sir Arnold. Ayan, Arnold. nasa labas tuloy, napaiyak tuloy siguro. Ayan, sorry na. But anyways, mga pangga, di ba sabi ko sa inyo sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na ang kwento ng inspirasyon hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Sa ngalan ng aking partner na si DJ Sheena, na makakasama na po natin next week, no? Ano, Mako, no? Maraming salamat po. Ako po ang inyong Jim Versus DJ at ito po ang Believable Stories.